Si Chanel Dominguez mula sa Pag-asa. Kasama na natin Ma'am Chanel. Good morning. Ma'am Chanel. Magandang umaga sa mga Pilipino dyan po sa South Korea. Kumusta na ho kayo at saka sa mga suki natin dyan sa Tabuk. Naimbag na bigat sa mga suki natin dyan po sa Abra. Tiniyak naman ng Commission on Elections sa publiko ang accuracy ng nakalipas na 2025 midterm elections. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, mahigit sa 4 na ang clustered precinct ang kanilang na manual audit at lumalabas na 99.99% ang accuracy rate ng automated vote counting. Bahagyang mas mataas ito kumpara sa 99.95% accuracy rate ng automated system noong 2022 national elections. Target namang makumpleto ang isinasagawang random manual audit sa June 28. Minamandato kasi ng batas ang pagsasagawa ng random manual audit para verifikahin ang accuracy ng vote counting machines. Balikan na natin ngayon si Chanel Dominguez ng Pag-asa. Ma'am Chanel, good morning. Magandang umaga din po sa inyo, Sir Angel. Magandang umaga din po sa mga taga-subaybay po natin. Para sa ating weather update, wala na naman tayong minomonitor na namang bagyo or low pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero inaasahan natin pa rin yung epekto ng southwest monsoon dito sa may buong Luzon. Inaasahan natin yung maulap na papawiri na may mataas na tsansa ng mga pag-ulan dito sa Ilocos Region, Abra, Benguet, Zambales, Bataan, Tarlac at Pampanga. Mataas din ang tsansa ng mga pag-ulan dulot ng Intertropical Convergence Zone or ITCZ dito sa may Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, Sultan Kudarat, South Cotabato, Sarangani, Davao Occidental at Davao Oriental. From Metro Manila and the rest of our country, asahan naman natin ang mga liwalas sa pond, pero asahan din natin yung mataas na tsansa ng mga localized thunderstorm lalo na sa hapon at sa gabi. Wala naman tayo nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. At yan po muna latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po, magandang umaga. Ma'am Chanel, pagka ganitong panahon, ano ang unang tinutumbok ng papasok na bagyo? Usually po, nanggagaling po siya dito sa eastern section po ng ating bansa, particularly madalas po Mindanao area din po. Mindanao? Opo. Sus, may Ginoo. Doon na nga nabugbog ng gusto nitong mga nakalipas na araw. Opo. Doon pa rin, ano ha? Magiging matubig ba itong papalapit nating tag-ulan? Yun po, hindi natin nasasabi po yun. Pero inaasahan po talaga po natin magiging maulan naman din po. Kasi ganitong transition tayo, 'di ba? Nakakaranas ng talagang heavy rainfall. Yes po. Oo. Pero ngayon po medyo hindi pa naman po natin nararanasan masyado na umpisa pa lang po tayo ng tag-ulan po natin. Possible po pag tumagal-tagal na po yung ating tag-ulan dun po makakaranas. Tapos, Ma'am Chanel, ito bang weather system na ito sa Pilipinas, ganon din sa mga kalapit bansa natin sa Southeast Asia? Yes po. Ganon din po. Lalo na po yung, maalala din po natin yung Thailand po, tsaka yung dyan, nauna po sila. Nauna pa nga sila nauna po sila nag-announce ng Southwest Monsoon. Start po ng pag-ulan po sa kanila. Ganon din sa bigger part ng China? Yes po. Naku, magiging maulan. Kaya ako tinatanong, syempre, umaasa ho tayo ng supply ng bigas natin, ng imported na bigas sa Vietnam, Thailand, China. Magkakalapit yun eh. Di ba? Yes. Ay, sus, may ginoong buhay ito. Sige. Ma'am Chanel, thank you. Maraming salamat. Salamat po. Ingat po kayo. Simula na naman ang walang tulugan dyan po sa Pag-asa. Alam naman natin na pagkatag-ulan, isa ho sa mga nagiging concern ng Pag-asa, ang 24/7 na monitoring, lalong-lalo na pagka may bagyo. Ala na naman silang uwian.